Nakita ko may sapatos ng babae sa harapan ng bahay nila pero hindi ko pinansin dahil baka sa atin niya. Kaya agad kong binuksan ang pintuan ng kwarto at nakita kong nakapatong sa kanya ang babae niya. Kaya itago na lang daw natin siya sa pangalang Aika at tawagin naman daw nating John ang kanyang boyfriend. Una niyang nakita si John sa isang park, sobrang pogi niya, chinito at matangkad. Kaya akala ni Aika yun na ang una at huli nilang pagkikita pero ang hindi niya alam ay magkumari pala ang mga nanay nila. Kaya hindi nagtagal ay naging magka-chatmate na sila ni John. Nanligaw sa kanya si John at pagkalipas naman ng 3 buwan ay sinagot niya na agad. Dumating ang araw ng birthday ni Aika at nang dahil sa sobrang kalasingan ay may nangyari sa kanilang dalawa. Sobra naging kaba ni Aika pero ilang beses pang naulit ang pangyayaring yon hanggang sa bigla na lang nanlamig sa kanya si John. At noong mga sumunod na araw ay nagsusuka na si Aika at nananakit na rin ang kanyang balakang. Kaya 2 beses na gumamit ng pregnancy test si Aika at parehong positibo ang resulta. Halo-halo ang kanya naging emosyon dahil natatakot siyang umamin sa kanyang mama dahil baka palayasin na lang siya sa bahay nila kaya naisipan niya munang puntahan si John. At noong nasa tapat na siya ng bahay nila John ay may nakita siyang sapatos ng babae na hindi niya naman pinansin dahil baka sa ate lang ni John. Kaya agad niyang binuksan ang pintuan ng kwarto ni John at parang binuhusan na lang siya ng malamig na tubig dahil nakita niyang may nakapatong na isang babae kay John. Hindi agad nakaalis si Aika sa kanyang kinatatayuan dahil natulala na lang siya ng matagal pero agad namang tumayo si John para magpaliwanag. Hindi rin alam ni Aika kung saan siya pupunta dahil bigla na lang siyang nanghina pero sinundan pa rin siya ni John. Hanggang sa sinabi niya na lang kay John na magkakaanak na silang dalawa pero ang tanging sagot lang sa kanya ni John ay hindi pa siya handa. Kaya sinabi na lang ni Aika sa kanyang pamilya na siya ay buntis at nalaman na rin ito ng pamilya ni John. Kinausap si Aika ng mga magulang ni John at sinabihan na doon na lang muna tumira sa kanila para maalagaan silang mag-ina. Pero simula nang lumipat doon sila Aika ay hindi na umuwi ng bahay si John dahil nalaman ni Aika na si John pala ay umuwi sa bahay ng babae niya. Agad namang kinausap si John ng kanyang mga magulang na itigil na nito ang kanyang pambababae dahil magkakaanak na siya. Nakinig naman si John sa kanyang mga magulang at naging maayos ang relasyon nilang dalawa ni Aika hanggang sa sila ay nagpakasal na. Pero pagkalipas lang ng 4 na buwan ay binalikan agad ni John ang kanyang naging babae kaya nakikipaghiwalay na sa kanya si Aika. Pero doon pa rin nakatira si Aika sa bahay ng mga magulang ni John dahil para may mag-alaga daw sa kanilang mag-ina hanggang sa makapanganak siya. Nanganak si Aika ng isang baby na sobrang ganda, napakaputi, matangos ang ilong na nakuha lahat sa tatay niya. Pero pagkalipas lang ng 1 buwan ay tuluyan nang hindi nagpakita sa kanila si John. Sinusubukan naman siyang tawagan ng kanyang mga magulang pero hindi sinasagot. Nanahimik na lang si Aika dahil ayaw niyang istresan ang kanyang sarili kaya hinayaan niya na lang ang mga magulang ni John na kumausap sa kanya. Hanggang sa tumungtong na ng 1 taong gulang ang kanilang anak na wala man lang kinilalang ama kaya nag-decide na si Aika na bumukod na sila. Dahil nalaman din ni Aika na may ibang babae na talagang kinakasama si John kaya galit pa rin ang mga magulang ni John sa kanya. Hindi naman nagtagal ay nalaman din nila Aika na ang kinakasamang babae ni John ay buntis na at kailangan niya daw itong panagutan. Hanggang sa nakapanganak na ang naging babae ni John pero lumalaki ang bata na hindi man lang naging kahawig ni John kahit konti. Kaya na-curious sa mga magulang ni John at nakiusap sila sa naging babae ni John na baka pwedeng ipa-DNA ang bata pero ayaw niyang pumayag. Dahil natatakot ang babae ni John na baka malaman nila ang katotohanan na hindi talaga anak ni John ang bata. At noong nalaman na nila ang totoo, agad namang hiniwalayan ni John ang naging babae niya at sising-sisi siya sa mga pinaggagawa niya. Simula nun ay palagi nang kinukuha ni John ang anak nilang dalawa ni Aika at sumasang-ayon naman si Aika dahil may karapatan naman si John sa anak nila. Pero hindi ibig sabihin nun na pumapayag si Aika na makipagbalikan kay John dahil dalang-dala na rin siya dahil baka magkaroon na naman ng panibagong jowa si John. Hinayaan ko na lang dahil sinusuportahan niya naman ang anak namin kaya hanggang dito na lang Ate Charis.